Good morning! At bago nga ako tuluyang bumaba ay inayos ko muna itong pinagtulugan namin. At maraming salamat nga po pala ulit sa may-ari ng bahay dahil dito niya kami pinatulog sa guest room nila. At pagbabago nga ay ito ang bumungad sa akin. Sobrang nag-alala kami sa part na to chillers kasi umiinit po yan. Yung ilaw nila nagkaroon ng tubig. At isa nga po yan sa mga naging problema dito sa bahay nila. Buti na nga at napansin ko at sinabi ko kaagad kay Happy kung hindi malamang sumabog po yan. At sa tingin po namin ay sa linya po ng kuryente ang problema. Or kung hindi naman yung galing nga po sa rooftop. Kaya nga po ang dami nilang pinabago dito sa bahay na to. At marami pa po silang ipapabago. Gagawan ko na nga lang na separate video yan. I-house tour ko po kayo pagkatapos namin mag-install dito ng canopy. At umakit na nga uli ako dito sa rooftop para silipin ko ano yung nangyayari dito sa ginagawa nila. At ito nga po yung pangalawang araw namin dito. At hindi na nga pala namin pinauwi sila Kuya Judy at Itay kasi para sabay-sabay na lang din at kahit pa paano may makakatulong din sa paggawa dito sa taas. And shout out din po sa may-ari ng bahay, kay Kuya and kay Ate dahil suot ko po yung binigay nyo sa akin nung last year na mga pasalubong po ninyo na t-shirt, jacket at kung ano-ano pa. At pupunta nga po kami ngayon ng bayan dahil may pinabibili po silang materyales. Bibili rin po ako ng damit ni Itay at saka brief niya dahil wala naman talaga sa plano na mag-stay sila dito. At ganun nga din si Kuya Judy. Kaya lang ang mamahal na mga short dito, 500 pesos yung isa. Eh hindi naman si Itay nagsusuot ng short na walang bulsa. Buti na nga lang at may mga size, kaya ayan nabilang ko kaagad siya. At ang gaganda ng mga t-shirt dito, kaya lang ayaw ng Itay ng mainit. Ayaw din niya ng may kwelyo. Depende na lang kapag may okasyon. Kaya binila ko na nga lang talaga siya ng simpleng t-shirt. Kaya lang doon sa part ng brief chillers nahirapan ako. Ang sabi ko nga kay Itay may boxer na lang. Kaya lang hindi daw siya nagsusuot ng ganun. Kaya eto, naghanap talaga ako sa bangketa. Ayan. Agad ko nga tinignan yung size pero tinan nyo naman. Hala ka, ang liit. Sabi ko pabulok na po ang magsusuot ate. Nasa senior na po. Buti na nga lang at may mga size akong nakuha. Binilang ko na lang din si Kuya Judy dahil hindi naman niya pwede iwanan yung sasakyan. Tinansya ko na nga lang talaga yung size nila. At take note, dyan ako natagalan sa brief na yan. Halos inikot ko na yung buong bayan. Nagtataka ako, ano ba? Siguro hindi nagbe-brief ang mga tao dito. Charot. Sa lugar kasi namin, ang daming ganyan sa bangketa na nagtitinda ng mga brief. Anyway, mura ko lang naman nabili yan. 150 na yung tatlo. 50 pesos ang isa. At habang namimili nga ako, tinawagan ako ni Happy na bumili daw ako ng Coke. At saka daw mga merienda. Pero sabi ko sa kanya, may tinapay naman doon. Kaya palaman na lang yung binili ko. Ayaw na ayaw ko talaga kasi may nasasayangan na pagkain lalo na kapag pinurobide ng mga client ko. Gusto ko talaga yung halos parang winalis. Alam nyo na chillers, may nagkakagastusan yan, syempre. At hirap na hirap talaga ang buhay ko sa pagkuha ng mga clip dito chillers kasi mag-isa lang ako. At habang namimili nga ako dyan ay namimili rin naman si Itay sa hardware ng mga kailangan pa namin doon sa ginagawa nila sa rooftop. Pagkatapos nga nito ay hinanap ko na yung paborito ni Habi na palaman, Lady's Choice na bacon. Ay sorry, yung ham pala yung gusto niya dyan. Ako naman gusto ko yung plain lang. Anyway, pag ako naman talaga gutom na, wala na akong pili-pili kahit anong palaman yan. Si Habi po kasi hindi siya mahilig sa cheese. Ako talagang gusto ko yung cheese. At siguro matatapos yung ginagawa namin dito ay mga after lunch na. Buti na nga at nabili namin yung mga pangangailangan namin dahil linggo pala ng araw na yan. At pagbalik namin doon sa rooftop ay nakapaglagay na sila ng frame doon. At napinturahan na nga din. Hindi ko na nga lang nakuna ng picture. Alam niyo chillers, ang laki na ng problema nila dito sa rooftop na to kasi dito nagsisimula yung mga taga sa ilalim. Napakarami ko na nga vlog na yan ang nagiging problema ng mga nagpapatayo ng bahay dito sa Pilipinas. Maging ako po noon. Alam niyo ang ganda ng pagkakaklibi ng rooftop na to kaya lang hindi na maintindihan kung bakit tumatagas yung tubig ulan sa ilalim. Pati nga po yung mga linya ng kuryente na parang feeling namin may tubig. Kaya nga sabi namin sa may-ari ng bahay, ipa-double check or patingnan niya talaga yung bahay nila. Hirap na kasi chillers, dapat maniguro talaga. At nakaligo na nga ang Itay. Ngiting tagumpay na talaga. At yan nga po yung binili ko kaninang damit sa kanya. Sabi ko sa inyo, may mga moment talaga kami na ganyan ang nangyayari. Papa-emergency ka talaga ng bili ng damit, kung ano-ano pa, pag nasisiraan kami, na wala namang kaming mga dala. Pero ako talaga, naglalagay na ako ng mga pang-emergency kit sa lahat po ng sasakyan. Mga extra towel, extra damit, tsinelas, medyas, kahit nga arinola chillers, naglalagay po talaga ako. Kasi once nangyari sa amin, sobrang traffic talaga sa expressway. Hindi hina ako ng mga oras na yun. Naku, nadala talaga ako chillers, kaya sabi ko, magdadala na talaga ako. Lalo na ngayong Christmas season dahil madalas po talaga ang traffic. Maging sa tubig, nagdadala kami kasi minsan may mga probinsya na hindi safe yung tubig. Hindi naman sa nag-iinarte ka pero talagang hindi ka sanay sa tubig. Naku, hahanapin mo talaga ang kalikasan ng wala sa oras. Makapal at quality nga po palang ginamit namin na acrylic dyan. Kaya kahit tapak-tapakan nila yan, okay lang. Gustong gusto ko nagtatanggal ng ganyan, kaya lang hirap pala. Sila nga hirap na hirap, ako pa kaya.
Bale, tinaasan po nila yung canopy para kahit papano walang mauuntog kapag may umakyat dito na mga taong may 6-footer ang height. At eto nga yung unang pinagkabitan, ang baba. Kaya nga once na untog dyan si Habi, no, nag-okilar kami. Pero okay lang naman, hindi naman bumukol, malayo sa bituka. At halos patapos na nga sila ng mga oras na yan, kundi ako nagkakamali, isang polyglass na lang ang ilalagay or half. Kung ano-ano ang naiisip ko habang pinapanood ko sila dyan. Parang feeling ko pwede siyang gawing shades. Halaka. At kung hindi nga lang ako papagalitan ni Habi, ay napag-iinitan ko talaga itong tangke dito. Parang gusto kong umakyat sa taas. Kung ano na naman daw naiisip ko, wala lang. Parang trip ko lang. Isa nga pala ito sa pinakang pinoproblema nila dito sa bahay. Ito, master's bedroom dapat nila. Dahil nga grabe ang tagas ng tubig dito. Kaya ayun, ang ginawa nilang master's bedroom ay yung tinutulungan namin ngayon. Yung guest room. Kaya nagmalasakit din si Habi na palitan na lang ng sealant. Dahil hanggang sakong daw talaga ang tubig dito sa loob ng kwarto nila kapag umuulan dito. At hindi lang po yan, marami pa mga part ng bahay nila ang tumatagos po talaga ang tubig kapag umuulan. Pa naman ang pinaka nakakainit ng ulo chillers. Nagpagawa ka ng bahay dahil gusto mo kapag umuulan nakasave ka. Kaya damang-dama ko talaga yung sama ng loob ng mag-asawa dahil ganyan din po yung nangyari sa amin noong bago pa lang yung bahay namin. At tanghalian na nga at nag-ready sa atin ng sinigang na hipon and adobong pusit. Ang sarap niyan chillers, kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Inunahan ko na sila at pinili ko talaga dyan yung malaki. Eto naman yung almusal kaninang umaga at sabi ko tirahin din nila yan kasi masasayangan. At pininyagan na nga uli namin yung lamesa nila ate kasi sabi nila doon kami kumain. Kaya kahit nahihiya kami ay ayan, sige na nga. Ang sarap talagang kainan ng lamesa kapag ka solid with at live age. Hindi talaga matutumba kahit anong ipatong mo dyan, kape, wine, beer. Ang sarap nga naman mag-shot puno dyan kung mahilig uminom yung magpapagawa ng lamesa. At may mga maliliit rin po kami ginagawa na ganyan chillers ha, mga pang center table, console. Depende na lang po kung saan aakma yung laki ng lamesa. At sa mga magtatanong po pala, ang gumagawa nga po pala ng mga lamesa na yan ay si Kuya Boyet, yung pong nakakulay pula. Ibigay ko lang po sa kanya ang design at nagsasuggest din po siya ng kung anong pwedeng idagdag para mas maging maganda ang outcome. Anyway, lahat naman po kami. At eto na nga ang finished product. Uy! Yan po talaga yung pinili namin na kulay na ilalagay dyan para kahit papano ay may lilim po siya. Napakarami pong shades niyaan. May clear, may gray. Dahil po may pagka-wood type yung bahay nila ate, so yan na lang po yung napili namin. So sa mga gusto po magpagawa ng ganyan, i-PM nyo lang po kami. Ibigay nyo lang po ang size ng ilalagay namin at bibigyan po namin kayo ng estimate price. At sa susunod na video naman po ay i-flex ko po uli sa inyo ang bahay nila at i-share ko po sa inyo yung mga naging problema pa po sa bahay na to para maging aware po kayo at hindi rin po mangyari sa inyo to. Kaya shoutout po sa gumawa ng bahay nila ate, baka naman pwede mong balikan. Nasabi ko sa'yo, mas dadami yung mga client mo. Dapat hindi mo sila tinatalikuran lalo't binayaran ka naman ng maayos. Alam mo boss, parehas lang tayo naghahanap buhay. Dapat wag ganun. Alam mo naman sa sarili mo kung maayos yung ginawa mo. Tandaan, ang karma nandyan lang yan. So sa mga gusto pong umorder ng mga furnitures, nasa screen lang po ninyong aming contact number at sa price naman po pakibasa lang. Dito po sa amin, mura pero hindi basura. Subscribe ka na!